Hello, hello, good afternoon. Andito na naman po tayo. Gagawin naman po nating Tagalog. Ito ang ating voice over ngayon kahit nahihirapan tayo. Sige lang, upload pa rin ng video para lang po ma-promote itong small business natin online home base. For today's video, ito po yung OBB ko flan na order ng suki natin na si Ma'am Janice kasi nag-organize sila ng mga event. So siguro pang snack lang nila ito. Tapos worth po ito ng 35 pesos each pack. Medyo pricey po siya kasi OB Biko flan po ito, which is Biko, OB Biko yung nasa baba at leche flan yung nasa taas. Kapag kakain ka po nito, kung isa lang, mabubusog ka po talaga, sulit na po yung lasa niya. Oh, sasabihin naman dyan ng iba, yung kapareha ng 2 days ko na upload yung breakfast set ko na 750 na siguro trending na siguro matatawag mo doon, no? Kapag nag-reach na siya ng 100,000 views. Kasi first time na nakapag-reach ako ng ganun na views doon sa kabilang app na TikTok. 2 weeks pa lang akong nag-sign in, tapos maliit pa lang yung followers ko, pero ang dami-dami ko ng views. Hindi pala minsan basihan yung dami ng followers mo at saka friends, no, kasi marami pa rin palang magsusuporta kahit hindi mo kakilala, pero okay lang yon. Hindi naman tayo, yung goal natin hindi naman lang yung para ma-monetize tayo, kundi para lang din makilala yung mga produkto natin at saka may daily records ka sa yung activity, parang diary ba kumbaga. At least darating yung panahon, may matatanaw ka, ito pala ngayon, parang gusto mo makita yung progress mo kung saan ka na napunta. Parang yun lang naman yung purpose ko sa pag-vlog. Pero kung ma-monetize tayo, edi mas mabuti din. Pero minsan kasi mas masakit talaga mag-expect. So, just enjoy na lang the process. So, balik po tayo dun sa set ko na na breakfast set na ang dami-daming nag-comment at saka marami ding mga negative na comments, pero mas marami yung nag-suggest in a nice way yung mga suggestion nila, tapos masarap daw tingnan, tapos may mga suggestion pa na lagyan daw ng cucumber at saka tomato, which is good, pero sige lang pa sa susunod na pag may mag-order, lalagyan na natin siya para may variety of colors. Maganda naman yung mga suggestion nila. Tapos nandito din yung mga negative na mga comments, siguro lang, sabi nila mahal daw masyado yung 750 para sa isang breakfast set na box. Siguro hindi nila alam kung gaano yung kalaki na box. Maliit lang kasi siya tingnan sa video kasi maliit lang din naman yung screen natin. Pero in actual po, malaki po talaga yon. Tapos, yung ginamit po natin na mga main ingredients is medyo branded po at saka mahal. Pero budget naman yun yung customer. Choice naman din yun ni customer. So, kasi minsan, pag tiningnan mo lang yung product, tapos masasabi mo lang yung price, unfair naman yun sa mga seller. Dapat muna, yung lasa ba, kumbaga, kasi gumagamit tayo ng mga premium na mga ingredients. Pero kung yung budget naman ni customer is hindi masyadong malaki, so mag-a-adjust tayo dun sa price din ng mga ingredients natin. Halimbawa, dun sa danggit natin na tuyo, medyo pricey po yun siya, 1,000 po ang kilo nun, one half na po yung nagamit natin dun. So, 500 na agad yun in 2 bucks. So, 'di ba? Alangan naman na magnegosyo ka ng palugi. Kasi may mga overhead expenses pa, yung packaging mo pa, yung mga effort mo, yung pagpunta mo ng palengke, yung mga ganun kumbaga, yung dapat mong isali dun sa mga pricing mo. Naiintindihan ko rin naman yung mga nagko-comment na mahal, tapos ganyan, doon, bakit naiintindihan ko kasi siguro hindi sila negosyante. At saka kung nagdinegosyo man sila, dapat talaga na bayaran mo din yung effort mo as ikaw yung gumawa. Kasi kung hindi mo binabayaran yung effort mo, hindi mo sinisweldohan yung sarili mo, iwag ka na lang magnegosyo kung charity lang din pala, 'di ba? Wala lang, nagpapaliwanag lang ako. Ayaw ko lang maging bitter, pero naiintindihan ko talaga yung mga comments nila. Okay lang 'yon. Ganyan naman talaga yung buhay. Marami talaga masasabi yung mga tao. Pero right naman nila yun mag-comment kasi public post ko nga, 'di ba? Pero sana kung mag-comment tayo, kung wala tayong magandang sasabihin, wag na lang tayong mag-comment. Para spread good vibes lang ba, kumbaga, 'di ba? Kasi hindi naman tayo dito naghahanap ng away o naghahamon, 'di ba? Yung sa atin lang is ayun,
On, basta po akong pagkabisaya. Bako yung iba nagtataka kung bakit ako nagtatagalog kasi may nag-request din sa atin na tagalogin ko na lang daw yung voice over ko para din maintindihan nila. Maliit lamang na yung bagay. Although alam natin magtagalog pero yung accent natin kumbaga hindi kasi ako na-use na magtagalog kasi yung gamit namin dito is Bisaya dito sa bahay. So ganun, wag nyo na lang pansinin yung accent ko ha kasi darating din yung time na masasanay din ako mag voice over ng Tagalog. Tingnan nyo na lang po yung mga videos natin, tapos kung hindi nyo nagustuhan, wag nyo na lang pong mag-comment na mga negative. Wag na po natin dagdagan yung hirap na nararamdaman natin ngayon sa mahal na mga bilihin. Dapat po maging nice tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Spread good vibes lang po tayo ha. Ito nga rin po pala yung order ni Ma'am Aisa all the way from Zamboanga City. Dito po tayo ngayon sa Ipil, Zamboanga, Cebu guys. So 3 to 4 hours po yung biyahe patungong Zamboanga City. Via bus po ito. At saka charge na rin po ni customer yung shipping nito. Nakapagbayad po kami ng 200 pesos nito kasi minsan 250 yung charge nila kaso so ba nagihangyo po namo ang hiniling namin doon sa mga konduktor na ano sana babaan. So pinagbigyan din naman tayo. So 200 lang po yung na-charge natin. So sino po yung mga may order diyan na medyo malayo, so ano po ni customer, risk po ni customer yung yung shipping natin. Salamat po sa pag-order Ma'am Aisa po and company. Heto po is 3 medium box ng Bicolatic at 2 assorted na medium at saka large worth of 2,150 po ito. 2,150 po ito na worth ng kakanin. So sabihin naman nila mahal daw yung kakanin ko. Mahal naman po talaga yung ingredients, sugar pa lang, tapos yung malagkit at saka mahirap din po lutuin yung kakanin. Mainit, tsaka hindi naman po natin pwedeng babaan masyado yung price natin kasi hindi po masustain yung operating expenses natin. So, kailangan reasonable po din dapat yung price natin. Tapos, wag po tayong magja-judge agad na mahal kung hindi pa natin nalalasahan. Pero so far naman po, wala pa naman po nagsasabi sa atin na hindi worth it yung binayad nila sa atin. May mga feedbacks po tayo na worth it lang daw po yung mga binabayaran nila sa atin. Hindi naman po kami tatagal ng ilang years kung siguro tingin namin na overpricing kami or kung baga hindi masarap yung niluluto namin. Siguro nag-build na rin kami ng relationship within us at sa mga customer namin. Kaya po binabalik-balikan po nila tayo sa pag-order. Bakit palang nawala na yung energy natin dito? So, dito naman tayo sa kabilang banda. So, ibalik natin yung energy natin, no? Kasi parang natutulong na yung iba dyan. So, ito po yung order ni Ma'am Farida. Suki din po na customer natin. Ito po si Ma'am Farida is hilig niya mag-recommend sa atin ng mga kakanin. Yung mga cousin, yung family niya, yung mga friends niya, nire-recommend niya sa atin. Pag ganyan na mga customer, medyo kind sila sa atin at saka nagre-recommend, nagbibigay talaga ako ng freebies din sa kanila bilang pasasalamat din ba, kumbaga, yung mga favorite nila na mga in-order sa atin, nilalagyan natin ng yung free, yung kahit na isang pack lang, at least 'di ba, pasasalamat mo na din sa kanila na nire-recommend yung product nila. Yung mga mostly sa mga nagre-recommend, hindi naman sila yung humihingi ng kapalit. Yun yung gusto ko, yung nag-recommend sila sa'yo, hindi yung kasi may kapalit na price. Hindi nila alam na nagbibigay ako. Minsan hindi ko na sinasabi na, oh ma'am, ibigay ko sa'yo pag may na-recruit ka o na-recommend ka na mag-order sa akin. Hindi. Yung random lang ba, kumbaga, para nakikita ko lang yung sincerity ng tao na na-recommend niya, yung honest ba na recommendation, yun yung ina-achieve natin, hindi yung parang may kapalit na mga yun sa mga ginagawa nila. So, heto na nga yung order ni ma'am, tsaka favorite niya rin itong rice puto natin, kaya binigyan natin siya ng isang pack ng rice puto bilang pasasalamat. Thank you so much Ma'am Farida sa palaging pag-order po dito sa amin sa Jang's Kitchen. Heto naman po yung ibang orders na hindi natin na-videohan kasi kapos tayo sa time. Thank you, follow, like, and share. Only from Jang's Kitchen.